A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mga kapatid, dito na tayo sa babun fi at-tatawwu'i al-mutlaqi. Ibig sabihin nito ay voluntaryong pagdarasal ang mutlaq. Ibig sabihin ng mutlaq ay hindi ito, walang nakalaan na panahon. Malaya kang gawin ito maliban lamang sa mga oras na kung saan hindi tayo pwedeng magsala, manhiyat, nagbabawal na pagsasala. Naiulat na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay suila ayus salati afdalu ba'da al-maktubati, qal as-salatu fi jawfil layl. Tinanong ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano daw ang pinakamainam na sala. Pinag-usapan natin na sala dito ay voluntaryo, sunnah. Pagkatapos ng maktuba, pagkatapos ng obligado, ang sabi niya, as-salatu fi jawfil layl, ang pagdarasal daw, pagsasala sa hating gabi, ibig sabihin gabi. Sinabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna fil layli la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla laylatin. Napakainam ng hadis na ito mga kapatid, alhamdulillah. Sabi niya, mayroon tunay na mayroon sa gabi na isang oras, walang makakatagpo nito ang lalaking Muslim. Ibig sabihin, yung oras na yon ay nagkataon na doon ka makapagdua. Yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah. Sa oras na yon, kung matapat ka doon, mananalangin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, hihiling ka ng mga mabuti, makamunduman yan o akhirah, kabilang buhay, illa atahu iyahu, maliban lamang bibigyan ka ng Allah, bibigyan ni Allah ang nagdudua na yun na lalaki na natapat sa oras na yun. Pati rin babae, lalaki lang ang binanggit sa hadith, dahil kapag binanggit ang lalaki, automatic kasama doon ang babae. Wa dhalika kulla laylatin, ito mga kapatid sa pananampalataya ay sa bawat gabi mayroong oras na kung matapat yung panalangin mo doon, para sa dunya yan, ikakabuti ng dunya mo at akhirah mo ay bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang pag-uutos sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, magkamit natin ang kainaman na ito, sinabi niya, alaikum bi qiyamil layl. Dapat sa inyo ay mag-qiyamul layl, magsasala ng gabi. Fa innahu da'abus salihin qablakum, dahil yun ay gawain ng mga mabubuting tao na nauna sa inyo, wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum. Ang pagsasala sa gabi ay nagpapalapit sa ating Panginoon. Wa magfaratul lis-sayyi'at, at ito ay nagbubura ng mga kamalian, kasalanan. Umanhatun anil ism, at nakapagpapatigis sa atin sa pagkakasala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinuri niya ang mga tumatayo sa gabi. Sinabi ng Allah, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Ito, kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Sila na konti lang sa gabi ang kanilang itinutulog. Wa bil asharihim yastaghfirun. Sila sa gabi, sila sa ashar, ibig sabihin ng sahar ay oras ito bago sumikat, bago yung fajar. Di ba tinatawag yung kumakain sa madaling araw na sahur? Dahil yan ang oras ng sahur. Ito, sabi niya, wabil asharihum yastaghfirun. Sa mga oras na yun, sila ay humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Allah, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ibinabangon nila ang kanilang tagiliran. Sa madaling salita, tumatayo sila sa kanilang higahan. Yad'una rabbahum, nagsusumamo sila sa kanilang Panginoon. Khawfan, na may takot, wa tama'a, at may paghahangad. Ang khawf wa tama', ibig sabihin naghahangad ka kung ano ang mayroon kay Allah,
ito ay dalawang haligi ng ibada, pagsamba. Hindi pwede yung pagsasala na nag-iibada ka lang dahil may takot ka kay Allah. Kailangan maghangad ka rin ng gantimpala. Ang ibada ay may dalawang pakpak. Ang pakpak niya ay khawf at ang kabilang pakpak naman niya ay tama. Yung hahangarin mo yung anong meron kay Allah. Halimbawa tayo ay magsasala tayo dahil natatakot tayo kay Allah na mapunta tayo sa impyerno. Ito ay obligado sa atin, iniobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kung hindi natin gagawin, ipaparusahan niya tayo. At may tama, naghahangad tayo ng gantimpala. Ang pinakamalaking hinahangad natin ay patawarin ang ating pagkakamali at papapasukin tayo sa paraiso. Yun, nagsusumamo sila kay Allah subhanahu wa ta'ala na may takot at mayroon paghahangad. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, at ilan sa anumang ibiniyaya sa kanila, ibiniyaya namin sa kanila, ibinigay namin sa kanila ay ibinabahagi nila. Ang mga talatang ito, mga kapatid sa pananampalataya, ganitong mga talata, mayroon pang iba, ay napakarami na nagtuturo sa kainaman ng qiyamul lail, pagsasala ng gabi. Ito ang pinaka mainam na salatul tatawwu' o at-tatawwu'ul mutlaq, yung pagsasala ng gabi. Dahil ito ay sikreto, mga kapatid, at ito ang mas ikhlas. Bakit ang mga tao ay hindi nila nalalaman, natutulog sila, kaya nagiging ikhlas. Ito ang pinaka-ikhlas, mga kapatid, sa pananampalataya. Ang salatul mutlaq o at-tatawwu'ul mutlaq ay sunna ito na gawin sa anumang oras, liban lamang sa mga oras na ipinagbabawal magsala doon. Ano yung mga halimbawa ng oras na ipinagbabawal? Pagkatapos ng salatul fajr, bago sumapit ang oras ng zuhur, pagsikat ng araw, at iba pa. Bukod sa mga oras na yon, sunna na magsala tayo, mga kapatid, sa pananampalataya. At ang pinakamainam sa qiyamul layl sa mga gabi na to ay sulusul layl ba'da nisf. Ibig sabihin, last third part of the nights. Yung ikatlong bahagi ng gabi, yung sa huli. Bakit? Anong meron doon, mga kapatid, sa pananampalataya? Bakit yun ang pinakamainam? Ang una, si Daud alayhi salam, ganun siya magsala. Ahabbus salati ilallahi salatu Daud. Pinakamainam daw, pinakamamahal na sala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sala ni Daud. Si Daud alayhi salam, sino siya? Tatay ni Sulaiman alayhi salam. Paano magsala si Daud? Kana yanamu nisfal layl. Siya ay natutulog sa kalahati ng gabi. Kalahati ng gabi, tinutulog niya. Wa yaqumu sulusahu. Yung 1/3 niya ay itinatayo niya para magsumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanamu sudusahu. Yung 1/6 ng gabi ay natutulog siya. Natutulog siya bago dumating yung Fajr para malakas siya, masigasig siya sa pagsasala ng Fajr. Ang mali naman, mga kapatid, sa pananampalataya, may mga tao na nagsasala sila sa qiyamul layl. Masya Allah, ang galing nila magsala ng qiyamul layl. Pero dahil sa pagki-qiyamul layl naman nila, nahuhuli sila sa salatul fajr. So, anong pinakamainam? Tingnan mo si Daud, nagki-qiyamul layl siya sa sulusul layl, pero meron pa rin siyang tulog para bumalik yung lakas niya, yung activeness niya babalik. So, mas mainam pa rin na may sagawa natin yung wajib, obligado sa atin kaysa sa sunnah. Pero kung kaya natin, mas mainam para sa atin. So ganun si Daud, nagpapahinga siya sa 1/6 ng gabi at yung kalahati natutulog siya, yung 1/3 ay itinatayo niya, maharap siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit 1/3, last third part of the night, mga kapatid? Anong meron dito? Di ba may hadis na si Allah bumababa. Anong ipinapanawagan niya? Sinasabi niya, man yas'aluni, sino hihingi sa akin, ay bibigyan ko. Sino ang mananalangin para sa akin ay
tutugunan ko. Sino ang humingi ng kapatawaran ay papatawarin ko. At yan ay nagaganap sa last third part ng gabi. Si Imam Ahmad, mga kapatid sa pananampalataya, sinabi niya, Qiyamul layli min al-maghribi ila tulu'il fajr. So, ibig sabihin, mula sa maghrib, ay pwede ka nang magsala ng Qiyamul layl. Ibig sabihin, pwede ka nang mag-Qiyamul layl na yung makonsider yung pagkatapos ng maghrib, bukod yung suna niya. Yun, makapagsuna ka ng rawatib, magsala ka pa doon. Consider mo yung na Qiyamul layl para mayroong kang Qiyamul layl sa bawat gabi. Consider pa rin yun. Pero kung mainam, yung mga nabanggit natin na sa huling oras ng gabi. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Tunay na ang pagtayo sa gabi, pagtayo sa gabi mula sa higaan ay napakahirap. Mahirap, di ba? Masarap ang tulog, napagod tayo sa trabaho natin, o anong ginagawa kasi oras ng pagpapahinga yun eh. Pero kung magagawa natin yun, wa aqwamu qila, yung sasabihin natin diyan ay yan ang pinakamatuwid. No? Pinaka mapapakinggan dahil walang nakakasagabal sa atin. Yung ikhlas natin, yung puso natin ay nandyan. Mainam din mga kapatid sa pananampalataya na kung tayo gigising sa gabi, alalahanin natin Allah subhanahu wa ta'ala at magsasabi tayo ng La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ito ay pagdakila, pagpuri at pagdadalisay kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin pa natin, Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikri. Ano ang ibig sabihin nito? Ang papuri ay kay Allah na kung saan binuhay niya ako muli bago niya ako patayin. Ibig sabihin, kinuha yung kaluluwa natin. Pero hindi ito yung pagbatay na literal na pagbatay. Ang pagtulog ay akhul maut, kapatid ng kamatayan, para tayong namamatay. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Kaya sinabi ito sa hadis na ito, magpasalamat tayo kay Allah dahil ibinalik niya sa atin ang ating kaluluwa. Wa afani fi jasadi, yung katawan natin ay malakas. Wa adhina li bi dhikri, at pinahintulutan niya ako na alalahanin siya. So sa pag-alala natin na babanggitin natin ito, pagkagising natin ay inaalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yan muna patungkol sa Qiyamul Layl. Inshallah, itutuloy natin sa next na Jumu'ah. Barakallahu fikum. Sa syukran sa mabuting pakikinig ninyo. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.